Nakailan sa atin, nagbibilang na. 28 days na lang. 29, 30, 31. 3 days. December 3 ngayon. So 28 days na lang at Enero na. January na, 2024 na. Pero ngayon, dahil Advent, bagong taon sa ating simbahan. At ano ba ang ibig sabihin ng Advent? I-recall lamang natin. Una, ito po ang panahon kung saan paghahandaan natin ang celebration natin ng Pasko. At pangalawa, paghahanda sa pangalawang pagdating ni Jesus bilang hukom. Ano ba ang mga mangyayari at ano ang dapat nating gawin? So ito po yung kabuuang tema ng ating panahon ngayon, ang Adbyento. Sa ngala ng Ama, Anak at ng Espiritu Santo. Amen. May isang lalaki ang may schedule na date. Makikipagkita daw siya sa kanyang kaibigan. So nag-usap silang dalawa kung sino ang ililibre, saan sila pupunta. At ang napag-usapan nila is itong lalaki na tinutukoy ko. Siya ang ililibre. At itong ililibre na ito ay nauna sa kanilang pupuntahan na usapan, sa kanilang pinag-usapang restaurant. At dahil nauna siya, so feeling natin excited siya sa date na yan. Pero ang tagal pumunta ng kaibigan niya at naghintay siya doon sa lugar na yun. So, nangyari, itong nauna ay nabagot, naburyong, at nagutom. So, biglang tumawag itong kaibigan niya. Pre, diyan ka na ba? Mare, andiyan ka na ba? Kanina ka pa ba dyan naghihintay? Oo, kanina ba? Asan ka na ba? Sorry. Pag sinabi natin sorry, alam na natin to. Ano kaya yun? Sorry. Kanina ka pa pala andyan dyan. Hindi na ako matutuloy. Hindi na ako matutuloy sa usapan natin. May ganap dito sa bahay. Hindi ako pwedeng umalis. So itong naunang lalaking to, ay siyempre, alam naman natin ang pakiramdam ng hindi natuloy ang usapan. Kaya ang nangyari sa kanya, na naghihintay ng napakatagal, gutom. Wala rin siyang nagawa kundi umuwi. Kasi pamasahe lang ang meron siya at wala siyang extra na dala para at least man lang gumaan yung pakiramdam niya at kumain siya. So wala siya nangyari, hindi umuwi. Ngayon tanong ko po sa atin, sa paghihintay ba, dapat ba tayong gutom o dapat tayong busog? Depende, ano? Dapat busog. Yan. Or depende, ka nga. And natural naman sa atin, dapat may laman ng tiyan. Tamang busog, hindi yung sobrang busog kasi lakad yan eh. Para handa tayo or handa ka sa mga hindi inaasahang mangyayari. Sa ating pagbasa sa Isaiah, ang templo at Jerusalem ay wasak. Personally po itong nakita ni Isaiah na nawawalan na ng gana o kumpiyansa or even confidence ang mga tao dahil sa tindi ng pangyayari. Kaya nga sa verse 1 ng Isaiah, sinabi niya, Panginoon, kung maaari lang buksan mo na ang langit at bumaba ka na sa mundong ito. So makikita din natin na nanggigigil siya na sana andyan na si Lord. Sana dumating na kasi umaasa sila na sa pagdating ni Yahweh ay matatapos yung nangyayari sa kanila. That time sa Jerusalem. Pangalawa, yung tinutukoy natin sa pangalawang pagbasa. Ang mga spiritual gifts o kaloob na spiritual sa atin ay binigay sa atin para ihanda ang mga sarili sa pagbabalik ni Kristo.
balik tayo dun sa example ko. Dapat tayong busog spiritually. At ang mga spiritual na kaloob ay dapat po nating minamaximize or sinusulit ang paggamit sa mga ito. Pero tanong, ano nga ba ulit ang spiritual gifts o yung mga kaloob na spiritual? So babasahin ko ang chapter 12 ng 1 Corinthians verses 4 to 11 para maalala natin ang mga kaloob ng Diyos sa atin. Iba't iba ang kaloob, ngunit iisa lamang ang Espiritong nagkakaloob ng mga ito. Iba't iba ang paraan ng paglilingkod, ngunit iisa lamang ang Panginoong pinaglilingkuran. Iba't iba ang mga gawain, ngunit iisa lamang ang Diyos na sumasalahat ng taong gumagawa ng mga iyon. At ito na. Ang bawat isa ay binigyan ng kaloob na naghahayag na sumasa kanya ang Espiritu para sa ikabubuti ng lahat. Yan ang isa. Pangalawa, sa isa ay ipinagkaloob sa pamagitan ng Espiritu ang kakayahang magpahayag ng mga aral ng Diyos. Pangatlo, at sa isa ay kakayahang makaunawa ng aral ng Diyos. Ang iisang Espiritu ring iyon ang nagkakaloob sa iba ng malaking pananalig sa Diyos at sa iba ang kapangyarihang magpagaling sa mga may sakit. May pinagkalooban ng kapangyarihang gumawa ng mga kababalaghan. May pinagkalooban naman ng kahusayan sa pagpapahayag ng salita ng Diyos. At may pinagkalooban din ng kakayahang makilala kung alin kaloob ang mula sa Espiritu at kung alin ang mula sa masamang Espiritu. May pinagkalooban ng kakayahang magsalita sa iba't ibang wika at sa iba naman ang magpaliwanag nito. Ngunit iisa lamang ang Espiritu ang gumagawa ng lahat ng ito at namamahagi ng iba't ibang kaloob ayon sa Kanya maibigay. So yun ang mga sinasabi nating spiritual gifts na dapat nating ginagamit. Ang mensahe ng ating Panginoong Jesucristo ay kasiguraduhan na Siya ay magbabalik, kaya dapat po tayong mamuhay ng may pagkahanda. Spiritually, bago materially. Huwag nating baliktarin. Sa gospel, ito ang talinghaga ng tagapagbantay o ng doorkeeper, yung tanod. Paalala sa atin na dapat tayong maging mapagmasid, mapagmatsyag, dahil walang nakakaalam sa araw o oras ng pagdating ni Kristo. Walang nakakaalam sa araw o oras ng kaganapan sa ating mga buhay. Kaya magbantay tayong lahat. At sabi sa 1 Corinthians verse 1, sumainyo nawa ang pagpapala at kapayapaan mula sa Diyos na ating Ama at sa Panginoong Jesucristo. Sa ngalan ng Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen.